bear with me and listen attentively. Take heed of the word of God because tayo po, there's a lot of promises. Sabi nga sa Bible, sa bawat araw, lagi po tayong may makiklaim, may mapapanghawakan na pangako ng Diyos. Every day of our lives, meron po tayong mapapanghawakan na pangako ng Diyos. Pero sa dami ng pangako, bakit parang walang nangyayari sa buhay natin? Hindi natin nakakamtan. Kasi hindi po ito automatic, hindi po magic. Paano napasabayan ng Diyos sa panahon ni Josue, yung ipinangako ng Diyos na lupain? Paano napasa kanila? Unang-una po, tingnan po natin mula sa chapter 1 ng Joshua. Bibilisan po natin to. Mahalaga po yung instruction ng Diyos. Kinakailangan po nating pakinggang maigi at ipamuhay po. Yung sinabi ng Diyos dito po sa unang kapitulo, wala na si Moises. Wala na. Mga kapatid, yung dating sinasandigan nila, wala na. Dating leader nila, wala na. So it's high time Joshua to take over the baton of leadership. Dumarating ang panahon at ito ang pinagagawa ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa verse 6, ito pa mahalaga po ito. Dahil pag inuulit-ulit ng Diyos sa kanyang salita, may nais po siyang sabihin. 4 times sinabi po niya, be strong and very courageous. Magpakalakas ka at magpakatapang. Yan po. Sa verse 6, verse 7, verse 9, and verse 18. How many times? Ilang beses pong sinabi niya? Yung magpakalakas ka at magpakatapang. Alam niyo kung gusto niyo angkinin ang pangako ng Diyos, you need to be strong. Hindi yung papatay-patay ka. Talo ka pa ng mga tao sa mundo na iba ang kanilang paniniwala. Na ikaw tatamlay-tamlay, pupunta na lang sa simbahan, parang hila-hila mo yung paa mo. Hindi ka strong. Paano ka sasagupa kapag dumating ang mga pader, ang mga hadlang sa buhay mo? Paano mo sasagupain ang kaaway? Totoo, we are at war. Kung ikaw ilalam niya, tatamlay-tamlay ka. Hindi ka alisto. Sa aso pa lang takot ka na. Ahas takot ka. You need to be strong. Pag nagka-problema na kaunti, nangihina ka. You need to be strong. Kaya dito 4 na beses, mga kapatid, we need to be strong. Sabihin mo sa katabi mo, magpakalakas ka. Paano ka lalakas? Ay, pastor, mag-gym po ako. Ha? Kung yung mga nagpapalakas ay talagang ang iba sa kanila ay nagbubuhat, no? Bumubuhat sila. Dati, ganito lang nabubuhat nila. Ngayon, dumating ang panahon, lumalakas na sila. Dinadagdagan, no? Ilang kilos na, dagdag ng dagdag, no? Kada buwan, may nadadagdag na binubuhat nila. Lumalakas sila. Dati, ang nabubuhat lang nila ay 40 kilos. Dumating ang panahon, 80 na. Dumating ang panahon, 150 na. Dumating ang panahon, 200 na. Lumalakas sila dahil yung kanilang binubuhat, lumalakas na. Pero hindi ibig sabihin sa physical ikaw ay lumalakas, ay ganon din sa iyong buhay spiritual. Remember Samson. Malakas po ba si Samson o mahina? Strong po siya physically. Isa lang siya, papatay po yan ng libo-libo. Ang hawak lang yung panga. No? Kahit ang hawak lang niya ay hindi masyadong magandang armas, mapapatay po niya mga Pilistyo. Napakarami. Dahil malakas si Samson. Hindi ibig sabihin na physically malakas ka, ay may garantiya na spiritually you are strong. Dahil si Samson nalaglag po siya. Nalaglag po siya, mga kapatid. So nakita po yung kanyang kahinaan. Ano? So iba sa atin, kung saan po tayong iba't ibang larangan tayo nagpapalakas. Kumusta po ang inyong pananampalataya? Malakas po ba ang inyong pananampalataya? Magpakalakas ka at magpakatapang. Matapang po ba kayo? Matapang po ba kayo? Matapang po ba tayo? Kaya ba nating itaya? Gamitin ang ating oras para sa ating pananampalataya? Kaya mo bang gamitin ang pera para sa iyong pananampalataya? Ang iyong buhay, kaya mo bang itaya para sa iyong pananampalataya? Matapang ka ba? Gaano
gaano ka katapang. Mahalaga po yung magpakalakas at magpakatapang. Magpakatapang. So 4 times binanggit po niya. At doon sa bandang verse 8, mayroon po siya binanggit doon. Para ikaw ay magkaroon ng success at ikaw ay mag-prosper, mahalaga, this book of the law, sabi niya. Binanggit niya doon, itong aklat ng kautusan. Ang Biblia, salita ng Diyos, ay hindi lang ginagawang devotional book. Ang iba kasi ginagawa nilang devotional book lang. Biblia. Ang Biblia ay hindi lang nagbibigay ng inspiration, na pag gusto mo na ma-inspired ka, ma-motivate ka, hahanap ka ng verse dyan. Quotation, gagamitin ng Bible. It's more than that. Mas sigit pa po sa devotional book. Hindi lang din po ito business book. Hindi lang ito aklat ng kasaysayan. Aklat ng agham. Hindi po. Ang Biblia po ay aklat ng kautusan. Book of the law. Salita ng Diyos. So, ito po ay kinapapalooban ng kautusan na dapat tupdin, sundin. Kung gusto mong mapasayo ang sinasabi ng may akda ng Biblia, kinakailangan you must take heed. Matama mong tingnan, pakinggan, pag-aralan, pagbulay-bulayan, sundin. Wala ka dapat kakaligtaan sa kanyang salita. Mahalaga po yan. Kasi ang Biblia po ay aklat ng kautusan. Para magkaroon ng kayusan sa isang pamahalaan, sa isang gobyerno, mahalaga po ang batas. Ang kautusan. Pag walang batas, walang kautusan, magkakaroon po ng kaguluhan. Kaguluhan. Mga kapatid. Pag naunawaan po natin ang essence, the spirit of the law, kahit hindi po nakasulat, maunawaan po natin. Dito po, katulad po ito, sa atin po dito, mahalaga po yung may mga alituntunin patakaran po tayo sa church, sa compound, paglinggo, may oras po tayo. May oras ng pagsasara ng gate, may oras din po ng pagpasok na, may oras din po ng paglabas. So may mga alituntunin po. May lugar po na dapat paradahan ang mga sasakyan, motorsiklo, at may lugar na dapat hindi mo yung horn mo, o busina, hindi mo dapat gamitin. Iba kasi pinaglalaroan yung horn, yung busina, kahit saan. Dapat alam po natin yan, mga alituntunin. Ang bawat barangay, ang bawat bayan, may mga umiiral po na alituntunin. Kung ito po'y ganito sa lupa, lalong-lalo po sa kaharian ng Diyos. Kaya lang ang ibang tao hindi nasanay sa batas at ayaw po ng batas. Marami pong lumalabag. Pero sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, hari po ang may akda nito, kaya tatalima po tayo. Hindi po yung gusto natin ang masusunod. So ang binibigay po, malinaw po kay Josue, itong aklat ng kautusan, batas. Hindi po pwedeng hindi sundin yan. Kung gusto mo na mapasayo, kung gusto mo na yung kanyang pangako mapasayo, dapat gagawin mo ito. Yung sinasabi ng Diyos sa kanya. Sabi niya, magpakalakas ka, magpakatapang ka. Yun po sabi niya. At huwag mong hahayang kaligtaan itong Book of the Law na ito, aklat ng kautusan. So sa verse 1, inuulit-ulit mo niya yan. So, nandyan na yung salita ng Diyos, Biblia sa'yo. Pero kung ikaw naman ay, ikaw ay takot, ikaw ay hindi nagpakatatag, nagpakalakas, magtatagumpay ka kaya? Mga kapatid? Magtatagumpay ka kaya? Hindi rin. Kaya, kailangan ikaw ay magpakatatag, magpakalakas. Kasi, baka hindi mo matapos ang takbuhin mo. Kung hindi ka magpapakalakas, magpapakatatag, ay may takbuhin tayo. Sabi ni Pablo, may takbuhin tayo. Para makarating tayo sa finish line, dapat magpakalakas ka, magpakatatag ka. Ang iba'y nagsisinsay na sa kanilang pananampalataya. Huminto na. Bakit?
Ang iba siguro napagod na. No? Ang iba siguro tinamad na. No? Tinamad na. So hindi nila natapos ang takbuhin. So magpakalakas ka, magpakatatag ka. Ikaw ay maging matapang. Kahit doon sa dadaanan mo, uy, grabe yung nag-aabang sa akin. Grabe. Susubukin yung pananampalataya mo. Susubukin ang iyong paniniwala sa Diyos. Pero ikaw ay magtutuloy-tuloy. Sa chapter 2 ng Joshua, pumasok yung tungkol kay Rahab. Ito ay nangungusap patungkol sa power of the blood. Dahil ang sabi ng dalawang espiya, si Rahab kasi ang nagtago sa kanila. Yung pinadala ni Josue, magladlad ng panaling pula. Doon sa binabaan nila, yung bintana. Para ito ang simbolo na sila hindi protektado sila because of that kulay pula na yan. So it's the blood of Jesus. If you want to be successful, kung gusto mo talagang ma-penetrate mo, magkaroon ka ng breakthrough, hindi mo ito magagawa without the blood of Jesus. We need the blood of Jesus. Akala mo, nung nagkasala ka lang, mahugasan ka ng kasalanan mo, kailangan mo lang ang banal na dugo na Diyos. Hindi lang doon. Yan ang pasimula. Na ikaw ay, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, ikaw ay mahugasan. Ariing ganap ka, mahugasan ka sa iyong kasalanan. Maging katanggap-tanggap ka sa Diyos. Yung katuwiran ni Kristo, yun ang makikita ng Diyos sa iyo. Hindi lang yon. Every day, palagi kailangan po natin ang blood of Jesus. Amen. Sabi nga sa Revelation, they overcome, na-overcome nila yung kampo ng kadiliman, yung grupo ni Satanas, yung halimaw sa pamamagitan nito at saka ng kanilang word of testimony. Yan po yon. Sa pamamagitan po ng blood of the Lamb at sa pamamagitan po ng word of their testimony, ang kanilang patutuo. Yan po yon. Very powerful. Sabi po doon sa Revelation. So mahalaga po ang blood of Jesus. Na-preserve po ang buhay ni Rahab sa kanyang pamilya. Kahit ang kanyang pinagmulan, ang kanyang buhay, ang lifestyle niya ay kakaiba. Pwedeng sabihin natin, ay walang pag-asa ang taong ito. Pero na-preserve po sila. At nakasama pa po si Rahab sa salinlahi kung saan nagmula ang Panginoong Hesus nung siya ay dumating dito sa lupa. Mga kapatid, so ganun po katindi. From generation to generation, the blood of Jesus, kailangan po natin, the blood of Jesus. Sa mga salinlahi po natin, kailangan po natin ang blood ni Jesus. Habang nadadagdagan po ang salinlahi, we need the blood of Jesus. Hallelujah. Para tayo po makapenetrate, para magkaroon po tayo ng breakthrough. Ang buhay po ni Rahab na bago na po. Nagkaroon po ng breakthrough. Hindi na po siya katulad ng dati, kanilang pamilya. Because of the power of the blood. Chapter 3. Paanong ang pader na napakatibay ay bumagsak, nag-collapse? Chapter 3 talks about the Ark of the Covenant. Kabanang-tipan. Nabanggit na po natin to sa mga nakaraang sermon po natin. The Ark of the Covenant. The presence, ang promise po ng Diyos, pangako, ang power, ang provision ng Diyos. Let's go with the Ark of the Covenant. Kung nasaan ang Ark, kabanang-tipan, dumuroon ang presensya ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ang power, ang provision. Kaya wala kang dapat ipangamba. Hindi ka dapat matakot. Kaya ang Ark of the Covenant hindi dapat mawaglit. Hindi kung saan lang nilalagay. Dapat ang presensya ng Diyos, ang Diyos sa buhay mo, lagi nandyan. Sa lahat ng affair, sa lahat ng gagawin mo sa buhay mo, dapat the Ark of the Covenant. Huwag mong iwawaglit. Kailangan. Kung gusto mong magtagumpay, kung gusto mong magkaroon ng breakthrough, kung gusto mong mawasak ang mga pader, you need the Ark of the Covenant. You need the presence of God. Presensya ng Diyos. Kailangan mo ang pangako ng Diyos. Kailangan mo ang power niya. At siyempre, nandyan, kung siya may promise, meron siyang provision. Kakatagpuin niya, mga kapatid.
kakatagpuin niya ang pangailangan natin. The Ark of the Covenant. Huwag po nating iwawaglit ang Ark of the Covenant. If you believe the Bible, naniniwala po tayo sa salita ng Diyos. Hindi pa pwedeng naniniwala tayo sa salita ng Diyos pero hindi natin pinaniniwalaan ang kanyang presensya. Nandito siya, ang banal na Espiritu pinadala niya. Mga kapatid. So kailangan po natin. Now, in our time, sila binubuhat-buhat yung Ark of the Covenant. At may mga tao lang na pwedeng magbuhat. Hindi lahat pwedeng magbuhat noon. Huwag nga hawakan, mamamatay. No, may namatay po, hinawakan yun. Hindi sila. May inassign po si Lord na magbuhat noon. Ngayon po, purihin ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo, kanyang kamatayan sa cross, mga kapatid, ang Holy Spirit, pinadala niya para sa lahat. Amen? Kaya nga may awit tayong, move, touch, Holy Spirit, I need you. Move, Holy Spirit, I need you. So, kailangan po natin ang banal na Espiritu. Kilala mo na ba siya? Kilala mo na ba ang banal na Espiritu? Kailangan po natin siya. Kasi, gagawin po niyang sariwa. Bibigyan po niya ng buhay ang mga binabasa po natin sa salita ng Diyos. Tayo po i-inspired niya. Siya po magpapalakas sa atin. Siya po gagabay sa atin. Magtuturo sa atin. Upang hindi tayo manghina, hindi tayo huminto, bagkus tayo lalong magpapatuloy. Kahit tayo inilulugmok ng mga problema, lalo tayong tumatapang, lalo tayong tumatayo at pupursige. Yan po yun. The Holy Spirit sumasa atin. Sa verse 5 ng chapter 3 ng Joshua, may bilin po ang Diyos. Sabi po niya, sinabi ni Joshua sa bayan ng Diyos, consecrate, sanctify yourselves. Magpakabanal ka. Consecrate, sanctify. Paano tayo nagpapakonsecrate? Paano tayo nagpapasanctify? No, nagpapakabanal. Paano? Paano tayo makakalakad ng may kabanalan, katuwiran sa harapan ng Diyos? Ginagawa po natin, meron po tayong ginagawang talagang nasa Biblia, 21 days ay powerful po yan. Para makonsecrate. Bago mo angkinin, bago mo sakupin yung binigay ng Diyos, bago mo ma-penetrate, yung gusto mong ma-penetrate, you need to consecrate yourself. Si Daniel, bago siya naglingkod sa hari at magawa niya, with all the wisdom na binigay ng Diyos, yung kanyang dapat gawin, kanyang assignment kung bakit siya dinala sa Persia, kinakailangan niyang magpa-consecrate, magpa-train, maghanda. Kaya nga si Daniel po, ay talagang tinanggihan niya, yung mga pagkain ng hari. At siya po'y kumain lamang. Yung mga inumin ng hari, hindi siya minom. Tubig, inom niya. Prutas, gulay. Nagkaroon po siya ng discipline sa kanyang sarili. So, hindi lang po ito para siya ay gumanda ang hubog ng katawan, lumiit ang tiyan. Hindi po yun. Ito po ay part ng consecration. Ito po ay part na kung saan naglilinis. We are preparing ourselves for that breakthrough upang tayo makapenetrate. Kasi may mga wawasakin po tayo na mga pader. Mga pader. Na humahad lang sa atin. Kaya hindi natin magawa ang pinagagawa ng Diyos. Kaya si Daniel po, nagkaroon po ng 21 days. So dito po sa church, every January and July, meron po tayong 21 days. So ang iba takot na takot dyan. Hindi ka matapang pag hindi mo nagawa yan. Sabi, hindi ko kaya yan kasi ganito. Pag may dahilan ka, hindi mo nagagawa, kapatid, you miss the point. Wala pong namamatay sa fasting. Wala. Marami pong namamatay sa sobrang kain. Kung hindi man namamatay kaagad, nadadali ang buhay nila. Pero sa fasting, wala po. Yung pagbe-break ng fast, yung kakain na, tapos ng fasting, doon maraming nadadali po doon. Kasi lapang sila . Lapang sila. Nilalapang nila yung pagkain.
Hindi po dapat ganon. Paunti-unti yan. Kasi pababalik ka lang eh. So, dapat matapang ka dyan. Matapang po ba kayo? Kayo ba'y nakaranas na mag-ayuno? May mga bagay sa mundong ito, hindi mo kaya ng prayer. You need to combine fasting and prayer. Prayer and fasting. Yes. May mga bagay sa mundong ito, may mga pader, hindi mo matitibag sa pamamagitan ng pagde-devotion. Yes. Pakikita po sa inyo mamaya. Baka hindi pa nyo nakita. Pakikita ko sa inyo na ito pala'y nangangailangan ng prayer and fasting. Kaya may mga Kristiyanong namimiss po nila. Yung mga bagay na dapat maranasan nila dahil nagpe-pray sila pero hindi sila nagpapas. Pero ito po mga turong ito, tinuro ni Jesus, Matthew chapter 6, sunod-sunod po yan. Pag-aayuno, pagbibigay, pananalangin. Tatlo po yun eh. Sa Matthew chapter 6, kung babasahin niyo yun, nagturo siya ng pagbibigay, pananalangin, tapos pag-aayuno. Oh. So may mga Kristiyano, nagbibigay po sila. They're giving offerings, tithes. No? Sila po ay nananalangin, pero hindi po nag-aayuno. Ayun po, pantay-pantay, tinuro ng Panginoon yun. Pinantay niya. So, paano po magko-consecrate sa sanctify? Prayer and fasting. Pag ikaw ay nagpa-fasting, nagpe-pray ka, nandun na po. Siyempre, automatic na po yung dapat nag-meditate ka sa salita. Ang focus mo talaga, yung pangungusap ng Diyos, yung salita ng Diyos, maging malinaw sa iyo. Focus ka. So, sa pag-pray and fasting, nagtatanggal ka rin po ng mga ibang bagay. Nag-abstain ka sa ganito, niwasan mo to, hindi ka nagpe-Facebook, maaari, hindi ka nag-Instagram, mga ganyan. So, para yung focus mo. You're disciplining yourself. Nag-a-apply ka ng discipline. So, you're not only praying and fasting, but may mga bagay kang tinatanggal sa sarili mo. At ang iba po, alam nyo, dahil sila ay nag-prayer and fasting, hindi na po sila gumagamit ng insulin. Hindi na nagsasaksak ng insulin. Bakit po? May ginagawa ng Diyos na himala. Ang iba po, dahil sa 21 days, talagang heartily, ginawa po nila yung sinunod yung sinabi ng Diyos, ang iba po hindi na po bumalik sa bisyo. Yung kanilang panlasa sa sigarilyo, sa alak, wala na po. Hindi na masarap sa kanila. Mga kapatid, yung bisyo. Yung addiction. Nagkaroon ng addiction sa ganito dahil sila po nag-undergo ng 21 days, mga kapatid. Kasi ito, consecration to. Paglilinis, pagiging banal, paglakad sa katuwiran. Nagpapasanctify ka sa Diyos. Ito po'y kakaiba doon sa sinatawag na regeneration, salvation, regeneration. Yung consecration, sanctification, it's another level. Kapag ikaw sinabi mo, saved na ako, nagkaroon ako ng regeneration. Nagkaroon na ng bagong katauhan. But you need to go further. Next level, you need to sanctify. Magpa-consecrate ka sa Diyos. Ayan. So, hindi ka humihinto doon sa level ng regeneration. You got saved, naligtas ka na, no? Nagkaroon ka na ng repentance unto salvation. Huwag kang huminto doon. Kinakailangan mo magkaroon ng sanctification. Kasi may mga bagay sa mundong ito dumidikit sa katawan natin. Unknowingly, may mga bagay. So, kailangan magpalinis tayo sa Diyos palagi. Magpa-sanctify, consecrate ourselves. Consecration, mahalaga mga kapatid. So, kailangan po ito. Kung gusto mong i-claim yung pangako ng Diyos, kung gusto mong bumagsak, gumuho yung pader, na humahad lang sa iyo, at hindi mo magawa ang pinagagawa ng Diyos, hindi mo ma-penetrate, kailangan mo magpa-consecrate, magpa-sanctify. So, yun po yun. Next, chapter 4 po mga kapatid. So, I encourage everyone, talagang, sabi nyo, 21 days, di ko kaya. But not try 3 days? Bakit hindi mo subukan 7 days? Ang mahalaga, yung essence, yung katuruan ng fasting. It's not more on number of days, mga kapatid. Mahalaga, makuha mo talaga. Makuha mo the spirit of fasting. Yun talagang tinuturo dito. So why not try? Ba't mo subukan 3 days? Sabi mo, hindi ko kaya yan, 21 days. 7 days. Puro ganun ka na lang, taon-taon, ganun sinasabi mo. Ikaw ba ang titibag ng pader na inihanda ng kaaway? Kung doon pa lang, hindi mo kaya.
Hindi mo kayang pigilan ang sarili mo na ito, masarap na pagkain. Gusto ko to. Doon pa lang talo ka na eh. Paano ka magtutumba ng mga gulay at magwawasak ng mga pader? Kung doon pa lang hindi mo makontrol ang sarili mo, hindi mo mapaglabanan, mga kapatid. Ang kaharian ng Diyos ay hindi para sa mga duwag. Revelation 21, meron pong sinabi doon. Ang mga duwag pupunta doon. Doon, ilalagak sila. Doon with gnashing of teeth. Kasi ang kaharian po ng Diyos, hindi po para sa mga duwag. Hindi kayang harapin ang mga pagsubok, ang mga pader na ito. No. Hindi po kayang gawin ng ganito. Kinakailangan magpakatapang ka, magpakatatag ka, magpakalakas ka. Mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. At tumatapang na ba kayo? Tumatapang na ba kayo? Sabihin nyo, nakakatakot naman yan. Oo. Kapatid, tandaan nyo, yung pangako ng Diyos, hindi po yun automatic. Understand? Hindi po. Sa kanila, makikita natin hindi po. Chapter 4. Build a team. Pumili po si Josue sa bawat tribo, kumuha siya ng tigi-isa. Ano? So 12 tribes of Israel, kumuha siya ng isa-isa, tigi-isang representative. So 12 po, kumuha siya. So mag-build po ng team. Kasi kung tayo lang po, hindi natin kakayanin. Oh, your family is your team. Una, dapat solid kayo, pamilya kayo. Kaya nga, kung ikaw, isa ka palang, nauna ka na ikaw nanampalataya sa pamilya nyo, huwag kang susuko. Magpakatapang ka, magpakatatag ka, magpakasipag ka, magpakalakas ka. Huwag kang susuko sa pananalangin, pag-aayuno sa kanila. Sa pagsishare sa kanila. Kinakailangan sila rin ay makasama natin sa kaharian ng Diyos. Yes, huwag kang susukuan. Huwag silang susukuan. Hindi sumuko ang Panginoon. So mag-build ka ng team. No? Kinakailang may team, mga kapatid. So dito tinuro ng Diyos yung team doon po sa 12 tribes of Israel. Now, chapter 5, circumcision. Yung mga hindi, dahil sa doon na isinilang sa ilang, no? Hindi sila na-circumcise, kaya inutos ng Diyos, i-circumcise ang mga yan. Hallelujah. Paglilinis, mga kapatid. May tinatanggal, no? Yung dumi, yung hindi kailangan, no? Yung dumi, tatanggalin, no? Cleansing, circumcision po ito. So mga kapatid, kasi may mga kasamahan sila doon sa ilang, doon ay sinilang. So kasi yung naging kahinaan, yung mga, sila may mga complaining spirit, gluttony, iba't ibang espiritu, rebellion, doon po sa wilderness, naalala nyo? For 40 years, dapat matanggal yon. Pagpasok sa lupang pangako, dapat iba ka na. Kaya tinuro ng Diyos kay Josue sa chapter 5, circumcision, paglilinis. Tapos binanggit niya sa verse 15, remove your sandals. May nagpakita sa kanya, hindi po ordinaryong anghel yon. Si Jesus po yon. Ang pinakapangunahin, the commander-in-chief, ng sandatahan ng kalangitan. May sandatahan po ang kalangitan, mga anghel. Pero ang commander-in-chief, sino po yon? Pag sa bansa, may mga sundalo, sino po ang commander-in-chief ng Pilipinas, ng Armed Forces of the Philippines? Sino? It's the President. So, sa pamahalaan ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, ang commander-in-chief, walang iba kundi siya. May sandatahan siya. Nagpakita po kay Josue. Ang sabi ng Josue, ikaw ba'y panig sa amin o laban sa amin? Wala sa dalawa, sabi niya. Dahil siya ang commander-in-chief. Tapos sinabihan si Josue, remove your sandals. Sino ba yung nagsabi kay Moises na tanggalin mo yung panyapak? Because ang lugar na kinatatayo mo is a holy ground. Sino yon? Sino yon? Anghel ba yon? Sino yung matatandaan nyo na nagsabi kay Moises, tanggalin mo yung panyapak? Because ang kinatatayo mo ay holy ground, banal na lugar. Sino yon? Ang Diyos, si Yahweh. So, ganun din ang sinabi kay Josue, tanggalin mo yan. Ang kanilang kasuotan, ang kanilang sandalya, sa 40 years, hindi nasira. Yung pa rin ang suot ni Josue, nung tagpo na yon, tanggalin mo na yan.
Kasi ang ginamit nyo doon sa 40 years na marami sa mga inyo ay nagreklamo, puro complain, no? Puro kasibaan. Ano doon pa mga pinagawa? Rebellion laban sa Diyos. Tanggalin mo yan. Kasi magiging sagabal yan sa pagpasok mo sa lupang pangako. Kung gusto mo, ma-penetrate to, makamtan to, new paradigm, last Sunday, bago. Remove your sandals. Kasi ang ginamit mo for 40 years, totoo naman po, yung kanilang pananamit, hindi sila nagbihis. Laking himala. Pero, yung anointing, yung ginamit mo noon, there is a new anointing today. May panibagong pagkilos ng Diyos. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo ang sandalas na yan. Kasi may panibago. Sa iyong pagpasok sa lupang pangako, panibago ang gagamitin mo. It's not the old way. It's the new wine. And that is why kailangan maging new wineskin ka, bagong sisitlan ka. Tanggalin mo ang dati. Yung mga ideolohiya mo, mga kaisipan mo na yan, tanggalin mo. Yung mga dati, tanggalin mo yan. Kasi gusto mong pumasok sa bago, lupang pinangako ng Diyos, kailangan tanggalin mo yan. Marami po sa atin, hindi natin maranasan yung dahil dala-dala po natin yung luma. Nandun po tayo sa luma. In our old ways, dapat new, bago po. Remove your sandals. And lastly, chapter 6, dito na po naganap yung pagguho, pagbagsak, mga kapatid. Pero bago po gumuho, may instruction po ang Diyos kay Josue. Unang 6 na araw, liligid sila sa city. Liligiran nila ang city na napapalibutan ng pader. How many times? The first 6 days. Once only. Unang 6 na araw, once. Isa lang. Ikapito, on the 7th day, ilang beses? Ilang beses po? 7 times. Number 7 in the Bible is completion, perfection. Sa creation, the first 6 days, pero on the 7th day, God rested. This is the completion, perfection. Huwag kang hihinto kapag hindi mo narating ang 7th day. 6 na araw, gumagawa tayo. Gawin natin pinagagawa ng Diyos. Wherever you are, tatrabaho ka, andun ka sa bahay nyo, sa company na yon, no, sa school na yon, sa komunidad na yon, gawin mo ang pinagagawa ng Diyos. No? Gawin mo ang pinagagawa. Huwag mo silang papatulan yung mga nangaasar sa'yo. Kasi pag ikot nila, may mga nangaasar. Woo! Anong ginagawa niyo? Sasayang kayo ng oras. Tuloy-tuloy ka lang sa ginagawa mo for 6 days. For 6 days, huwag mong kalilimutan. Yung sinabi niya, meditate upon His Word. Pagbulay-bulayan mo, mga bagay na kapuri-puri, katanggap-tanggap, papuri sa Diyos, pag-ibig, mga bagay na ito, huwag mong kalilimutan sa first 6 days. Araw-araw kasi dapat taglay-taglay mo yan. Pero on the 7th day, sa atin, ginagawa natin ang 7th day, Sunday. How many times kang liligid? Ha? Ilang beses po? 7 beses. Ang iba sa atin, ay nakapag-church na ako, okay na yon. 1 time lang yan. Alam ba nyo nung mga 70s, nung bago pa lang ang movement sa Pilipinas, early 70s, o ang iba, 60s pa, late 60s, umaga hanggang gabi. Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, yung salita ng Diyos mula umaga hanggang gabi. Nakinig ka na sa morning Sunday school. Hallelujah. Maya-maya, service naman, salita ng Diyos. Training pa, pangatlo na ito. Hapon may gawain pa, pang-4. Gabi meron pa, nakapito na. Kaya naman matatatag. We are product of that. At ang iba sa inyo dito, product din po, yung mga nauna dito. Pero ngayon, nakaisa lang sa umaga, ay ayoko na. Hindi pa nga tapos ang service, nagtatalilis na eh. Nakaisang beses ka palang umikot. How many times? 7 times. Bakit mo nililimitahan ng Diyos? Kaya pala, limitado ang paggalaw niya sa iyo. Kasi ito sa level ng paggalaw mo, ng iyong dedication, ng iyong sanctification, that's the level na makakakilos ang banal na Espiritu sa iyo. It's 7 times. Gusto mo matibag ang pader? Kaya hanggang ngayon, ang problema mo nandiyan pa rin. Kaya hanggang ngayon, ang sakit mo nandiyan pa rin. Biktima ka pa rin ng sakit na yan. You want to destroy?
Gusto mong mag-collapse, bumagsak yan, do it 7 times. Dapat the more, lalo tayo nag-aalam. The more, kaya nating isalikway, kaya nating i-forsake, anumang mga bagay na dapat nating iwanan para magawa natin pinagagawa ng Diyos. 7th day, 7 times. If you want na makarating ka sa completion, mga kapatid, do it 7 times. Baka ginagawa mo 2 times pa lang, 3 times. Kapatid, kinakailang marating mo ang 7 times. Kasi nagkakrak na ang pader. Hallelujah. Lalayas na yung iba't ibang espiritu, demonyo ng karamdaman, cancer, anumang demonyo ng karamdaman, no? Tuberculosis, anumang karamdaman, demonyo na yan, lalayas na. Pero huwag kang hihinto. Do it 7 times. Magkakrak na ang pader. Kaya lagi natin ginagawa ang 21 days. Huwag tayong hihinto, mga kapatid. Kasi may mga bagay tayong ninanais makamtan. Nangyari. Kinakailangan mag-crack ang pader, mag-penetrate. Ano ba yung mga pader na yan? Mga walls ito, mga demonyo po ito. Demons of lust, no? Addiction, stubbornness, self-pity, poverty, unbelief. Yung beauty pageant ni Satanas, misunderstanding, misconception, si misunderstanding, si misconception, si misinterpretation, si miscommunication, mga beauty pageant ni Satanas. Pagkatakot, ito kailangan po itong matibag eh. Yung mga hatred, injustices, selfishness, at marami pang katulad nito. Yung mga iba't ibang karamdaman, ito po yung mga pader na hindi mo magawa ang gusto mong gawin. Hindi ka nakatatagal sa pagpupuri sa Diyos. Hindi ka nakakatagal doon sa pinagagawa ng Panginoon. Kaya nakakaisang beses ka lang. May pinagagawa pa sila, hindi mo magawa. Bakit? May pader kasi na umaharang sa iyo. So God wants to destroy. Gusto niyang wasakin ang pader na yan. But you need to do your part. You need to do your part. Ginawa na ng Diyos ang lahat ng dapat niyang gawin. Ikaw na lang hinihintay niya. Lastly, Matthew 17 verse 21. May lumapit na lalaki kay Lord. Humihingi ng tulong. Panginoon, tulungan mo po ako. Ang anak ko po, pinahihirapan ng demonyo. Demon spirit of epilepsy. Epileptic ang anak niya. Matthew chapter 17. Ano? Demons of epilepsy. Ano? So lumapit po ako sa mga alagad nyo, hindi nila maayos, mapalayas. Sinabi pong demon. Ano? Yung sa Matthew chapter 17. Kaya lumapit po sa Panginoon yung tatay. Kaya sabi ni Jesus, nag-remark si Jesus, sabi niya, anong klaseng henerasyon to? Punong-puno ng unbelief. Unbelief. Ano mga disciples niya? Unbelief. Anong ibig sabihin ni Lord doon? Sabi niya, if you just but believe. Sabi niya, kung ikaw ay may pananampalatayang kasing liit lang ng butil ng mustasa, kaya mong itong bundok na ito mapapilipat sa kabila. Because of unbelief. Tapos sumagot pa si Jesus, ang mga bagay na ganito katulad nito ay nangangailangan ng pananalangin at pag-aayuno. Verse 21 ng Matthew 17. May mga case po na dumarating sa buhay ng tao that we need prayer and fasting. Kaya siguro hindi ka tinatantanan, hindi ka makaalis-alis, hindi ka makalaya-laya, hindi ka makapenetrate, magkaroon ng breakthrough dahil prayer. Ginagawa mo naman prayer, pero wala kang pa. Mismo si Jesus ang nagsabi, Matthew 17 verse 21, may pakikita mo bang verse na yan? Sabi ni Jesus, this thing needs prayer and fasting. At that time, ang mga disciples niya hindi pa nagpa-ayuno. Si Jesus nag-ayuno siya. Bago siya humarap sa kanyang ministry, dinala siya ng Espiritu sa ilang nag-ayuno siya. Pero matapos po na bumalik si Jesus sa Ama, yung mga alagad po, nag-ayuno po sila. Mabasa po natin. Prayer and fasting. Si Paul, grabe po, pag-ayuno. So marahil, may mga iba't ibang case po tayo. Mga pader po na hindi natin ma-penetrate, hindi matanggal-tanggal, kaya hindi tayo makagalaw. No? Hindi tayo makapag-full blast kay Lord dahil
ito po yung nangangailangan ng prayer and fasting. Ano? Pray ka ng pray, luhod ka ng luhod. Pero bakit walang nangyayari? You need to fast. Gusto mo magkaroon ng breakthrough, mga kapatid. So samantalahin po natin. This week, simula bukas, tayo po nasa, ngayon? 11 at 20, 21? O nasa 11 na tayo ngayon? Sa ating 21 days, nasa 11 na po tayo ngayon. So, 10 more days, mga kapatid. So, ang papasok pong 1 week, mula bukas hanggang linggo, 7 days. Iko-conclude po natin sa last 3 days, Monday, Tuesday, Wednesday, breakthrough night. Kakaroon po tayo ng breakthrough night dito. So, wag po nyo hayaan. Ito pong 7 araw mula bukas hanggang linggo, mga kapatid. Let's do it, mga kapatid. Gaya ng ninanais ng Diyos sa atin. At mag-expect po tayo sa breakthrough night, doon po sa last 3 days, 29, 30, 31. 31 po, ika-21 days natin eh. So meron po tayo dito alas 7 ng gabi, breakthrough night. So expect po tayo sa Diyos ng breakthrough, mga kapatid. Hanggat hindi natin nakukuha, hindi natitibag ang pader, huwag tayong hihinto. Huwag po tayong hihinto. Huwag po tayong hihinto. Kasi baka malapit na. Maaaring nagkakarak na, mga kapatid. Huwag kang hihinto. Do it kung ano ang sinabi ng Diyos, gawin po natin ganon. Huwag po tayong hihinto. Huwag mong limitahan ang Diyos. Huwag mong lilimitahan kasi limitless po siya. Infinite po siya. On the 7th day, let's do it 7 times. Kapatid, nag-devotion ka na sa umaga. Okay na ako, nag-devotion ako. Pwede mo pa rin gawin. Break time, tanghali. Okay, mag-devotion ka pa. Hallelujah. No? Break time na naman sa bandang hapon. Sige. Hallelujah. Pray ka. Devotion ka na naman. Hallelujah. Grabe. Pagdating sa gabi, bago matulog, sige, do it. Uy. Pag ginawa mo ito, matindi ka. Paano hindi ka lalakas niyan, tatatag niyan? Paano hindi ka tatapang? Grabe, ang daming revelation ni Lord. Babad ka sa salita ng Diyos. Grabe. Grabe ang glory ng Panginoon nasa iyo. Kaya lang kung paano kung gagawin ito once a week lang. Sa ibang bagay ka nagbabad. Kaya nakuha mo ang dapat mong makuha. Kung anong binababaran mo, yun ka. Yung mangyayari sa iyo. Nagbabad ka siguro sa mga telenovela, yung masyadong madrama. Kaya ikaw, ang buhay mo puro madrama. Iyak ka nag-iyak. Grabe naman buhay ito. Grabe. No? Lagi kang paawa effect. Kasi yun ang binabaran mo eh. So hindi ka parang, you're always worrying. Warrior ka, hindi ka warrior. No, maraming warrior. Laging balisa, laging nag-aalala, laging kuwan ako. No? Warrior ka. You're a warrior. Hindi ka warrior. Kasi kung ano yung binababara natin, ganun tayo magiging eh. So tingnan po nyo saan ba kayo nagbahabad. Gusto kong maging matatag, malakas. Gusto kong maging matapang. Kaya kailangan piliin mong mababaran mo. Kasi baka yung mababaran mo, yun ang magbibigay sa iyo ng pagkatakot. Ilalayo ka sa Diyos. Magiging malabo yung plano niya. Pangitain niya. Ngayon, tanongin ko po sa iyo kayo. Gusto po ba niyong matibag yung pader? Ano yung mga pader na sa buhay niyo nakikita niyo? Ito yung humahad lang eh. Kaya hindi ako makapenetrate. Hindi ko magawa talaga yung pinagagawa ng Diyos. May pader eh. No? Ano po yung mga pader na identify po ninyo? Tapos ngayon po, tumayo po tayo, tibagin po natin.